Posibleng maisama na sa PhilHealth coverage ang salamin sa mata bago matapos ang taon. May report si Von Aquino. Nearsighted at may astigmatism ang 31-year-old call center agent na si Colleen Garcia. Gumastos siya ng 4,000 pesos para sa prescription glasses. Malaking bahagi ng kanyang budget na sana raw, ginagastos na lang niya sa kanyang 5 anak. Ang katrabahong si Jason Umali nakakaramdam din daw ng palalabo ng mata. Wala ring budget kaya ang gamit na reading glasses hindi prescribed ng doktor. Ang prescription glasses gaya ng kailangan ni Colleen at Jason, pinag-aaralang isama na sa PhilHealth packages. We are studying right now on the inclusion of prescription glasses in response to request and clamor of our members and lawmakers. Hopefully, before the year ends po, ay may palabas natin ang polisiya na ito. Single mom ako, syempre pinag-ipon ako muna bago ko makapagpagawa ng salamin. So kung may ganyan po silang programa po, mas maganda po. Makatulong din naman po siya, lalo na po kung libre po. Base sa pag-aaral ng World Health Organization, 50% ng populasyon ng mundo magiging nearsighted pagsapit ng 2050. Base sa 2018 Philippine Eye Disease Study, 1.98% ng ating populasyon ay may visual impairment at mahigit 2 million ang partially blind. Ang Integrated Philippine Association of Optometrists tutulong sa PhilHealth sa paggawa ng guidelines sa package. Mas makakatipid po tayo, lalong-lalo na yung PhilHealth, kung napiprevent po yung mga diseases by providing services that would prevent blindness. Sa phase 1 ng package, ang mga bata raw ang uunahin, lalo na ang mga mag-aaral. Yung EOR sa bata po, yun na, nearsighted or farsight po sila, nakaka-apekto po yun sa kanilang academic performance. Bago matapos ang taon, target ding maisama ang dental services sa PhilHealth packages. Primary care, pagdating po doon sa ating dental hygiene, purification, paglilinis, yun po yung tinitingnan nating maisama sa dental package na outpatient naman po. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.